Paano nga ba makakuha ng SSS number? Online lang. Pag-usapan na rin natin yung mga requirements at kailangan na ba agad ito. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Yung pagkuha ng SSS number, pwedeng gawin gamit ang cellphone or computer mo. At ang maganda dyan ay kahit na may mga requirements silang hinihingi katulad na birth certificate ID, pwedeng hindi mo muna ito isubmit, makakakuha ka agad ng SSS number. Lalo kung nire-require ka na sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, part yun ng requirements. So, dito sa proseso na to, makakakuha ka agad ng SSS number. Unang-una ang gagawin mo ay pupunta ka muna sa website ng SSS. That's sss.gov.ph. Kung ang gamit mo ay yung cellphone mo, katulad nito, bali sa Google Chrome mo, i-search mo lang yung SSS online katulad nito. Makikita mo yung website, sss.gov.ph. I-tap mo lang yan. And then, makikita mo rin yung same option na to pag nag-scroll down ka. Ito, apply for SSS number yung pangatlo. So, i-tap natin yan. Just in case na ang makita mo ay open with, may mga pagkakataon na hindi mo na ito makikita. Pero kung sakaling makita mo man, piliin mo lang yung Chrome and then just once. At kung mapapansin nyo, pareho yung mga requirements at yung sinasabi. Kailangan mag-fill out ng form at kailangan maklik yung link at pwede na rin tayo makapag-generate ng SSS number mula dyan. So, dito sa phone, scroll down na kayo para makita nyo yung start na button. At ito na, pareho na yung makikita natin. May form na fill upan, parehong-pareho yung mga information na hinihingi. So, kahit anong device ang gamit inyo, mapa cellphone man yan or computer, pareho lang yung pagdadaanan, pareho lang yung mga requirements at yung mga itatanong. At dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo dito. Pero again, kahit cellphone ang gamit inyo, pareho lang. Pero for the sake of tutorial, para mas malinaw na din, gamitin natin itong sa computer. Ang pipiliin natin dito is kung ano yung mga information na meron ka. Kadalasan, complete name. Ibig sabihin, meron ka apelido, pangalan, at middle name. May mga pagkakataon na yung birth certificate kulang ng info, halimbawa walang middle name. So, yun muna yung ilagay nyo dito. Kung ano man yung nasa birth certificate, yun yung susundin natin o kung ano man yung requirements na ibibigay ninyo. Dapat kasi mag-match. Halimbawa, ang binigay ninyo ay yung sa passport ninyo at yung sa e-fill ID na tama naman yung info, ibig sabihin may complete name. Yun yung parehong-parehong info na i-check ninyo or ilalagay dito. Ito-double check kasi or i-cross-match ng SSS personnel or nung officer nila kung tama ba o pareho yung information between the requirements na pin-provide nyo and sa form na finilapan ninyo. So, pwedeng complete name, pwedeng last name lang or first name. Pero kadalasan, complete name. Ito yung halimbawa na na-fill-upan na form. Yung suffix, kung sakaling merong junior, senior o iba pa dito, piliin lang. Pero kung wala, piliin nyo lang yung select suffix o wag nyo nang galawin itong part na to. Sa date of birth, lagyan na rin to ng month. Nakalagay dito yung format, yung buwan muna, yung araw, at yung taon. And then, yung email address. Napakahalaga na meron kayong email address dahil dito ipapadala yung link mula sa SSS para makapagpatuloy sa mga next step. Dapat active ito at na-open nyo ipapadalang email. Sa security naman, i-check lang tong I'm not a robot. Pwedeng ma-encounter nyo na mahihingin pa siyang mga picture. Halimbawa, kung ano yung nakasulat dito, bicycles, i-click lang yung mga bisikleta na nakikita ninyo. Kung bus naman or pedestrian, yun din yung pipiliin nyo dito sa picture. At i-click itong verify. Pero ulitin ko lang na minsan kapag i-check nyo itong I'm not a robot, hindi nyo na ito pagdadaanan, diretso na to sa pag-check. I-check nyo rin itong I certify that above information are true and correct, and then click natin yung submit. Ipapadala na agad na email yung SSS. So, i-open na natin yan. Ito yung Gmail account ko, at ito yung link na dapat nating i-click. Ito yung sender SS nom application at sss.gov.ph. Mag-ingat tayo sa pag-click ng mga link na ipapadala sa atin. Pero dahil expected naman natin na sa ginawa nating application sa SSS, may link dapat talaga tayo i-click, pwede na tayo mag-proceed dito. So kapag na-click na yung link, makikita ninyo yung proseso dito, nasa first step tayo o 20% nung kabuuang pagdadaanan natin. Andito yung name natin, yung birth date, at complete name nung nanay natin, nung dalaga pa. So una muna yung apelido, yung pangalan niya, at yung middle name din niya. Again, apelido niya nung hindi pa kinakasal. May suffix din dito, just in case na meron. Itong TIN number, hindi siya required. Wala siyang asterisk na red. Pero itong mother's maiden name, kahit walang asterisk yan, required pa din yan.
And then, contact information, ilagay dito ang cellphone number. Yung telephone number, hindi naman required, so okay lang na hindi lagyan ng info. Yung email address, hindi na kailangan fill upan kasi ito na yung pinrovide natin kanina nung nasa step 1 pa lang tayo. Next, home address naman. Metro Manila or provincial ba? Kung Metro Manila, piliin lang yung city or municipality. Kung provincial naman, dito ka pipili sa bandang gilid. Pipiliin mo kung saang probinsya ka nakatira. And then, yung barangay na rin, ilagay na rin dito yung house number, street at subdivision. Napakahalaga nitong home address. Lalo kung nag-a-apply ka ng emergency loan or calamity loan. Yung calamity kasi, dinedeclare yan per area o lokal kung saan merong kalamidad. So, kung yung provincial address o yung Metro Manila address mo, yung nasa lanta ng bagyo or kalamidad, at dineklara yung state of calamity doon, kung ito yung nasa record mo, pwede ka mag-apply ng emergency loan or SSS, calamity loan. Ang next naman ay purpose of registration. Kung nire-require ka sa kumpanyang pag-a-applyan mo ng SSS number, ilalagay mo is for employment. Pero kung hindi pasok dito yung reason mo, halimbawa self-employed ka, ibig sabihin wala kang employer, wala kang boss na pinagkatrabahuhan, at nakukuha mo yung sahod mo through your business or online income, pwedeng self-employed ang piliin. Ilalagay mo lang dito yung profession or business. Hindi natatype dito kung ano man yung specific mong trabaho. Instead, kapag may tinype kang letter, halimbawa letter A, ipapakita niya yung pagpipilian mo. So, sa akin, ang pinili ko yung pwedeng pinakamalapit. Halimbawa, may pwesto ka, pwedeng itype mo yung S and then stall and market salesperson. Ilalagay mo rin dito yung estimated, hindi naman kailangan eksakto, yung estimate lang na kita kada buwan. Let's say 30,000 pesos. Average ito. Next naman, kung OFW, ilagay mo lang dito yung country kung saan ka nagkatrabaho at yung estimated din na monthly income. Yung address naman ay hindi na required, so pwedeng i-skip na yan. Next naman ay sa non-working spouse. Kung sakaling yung asawa ay hindi nagkatrabaho, nasa bahay, at sinusuportahan siya ng asawa niya, pwedeng ang i-apply niya ay non-working spouse. Ang kagandahan dito sa non-working spouse is kung magkano man o ano man yung benepisyo na nakukuha ng asawa mo mula sa hinuhulog niya sa SSS, pwede kang mag-benefit din mula doon. Ang tanging ilalagay mo is yung SSS number niya at yung system na mismo yung mag-fill out nitong mga susunod na tanong. Again, SSS number lang yung required para dito. Linawin lang din natin na ang kondisyon dito ay dapat kayo ay kasal. Next naman, claimant. Ito yung pwede makakuha ng claim mula sa benepisyo dahil nagkaroon ng death, disability, or old age yung isang SSS member. Pag ganyan, pag claimant ka, i-check mo lang to and then i-click na tong next. Dadagdag na rin natin tong survivor, pensioner, or guardian. Fill upan din yung mga information na hinihingi dito and then i-click itong next. So sa akin, ang pipiliin natin is for employment. Proceed tayo, click natin tong next. And then fill in or correct the inputs on the required fields. Ano ibig sabihin nito? Just in case na may nakalimutan kang fill upan, magkakaroon ng error message na katulad nito. This information is required. So kailangan pumili dito ng gender para makapag-proceed at magpatuloy sa next page. This time, nasa 40% na tayo o step 2. Ito yung social status kung saan pipiliin mo yung marital status mo. Halimbawa, married, single. By the way, kapag married yung pinili mo dito, sa next step, which is ito na yon, yung 60% or third page, yung spouse, ilalagay mo yung pangalan dito nung asawa mo. Pero kung single naman ilalagay mo, hindi nahihingin yung spouse, obviously. Next naman ay yung religion. Ang pagpipilian dito sa ngayon ay Buddhist, Christian, Muslim. Kung other, ibig sabihin, iba yung religion mo pero hindi nakalista dito, piliin mo yung other, and then i-type mo lang dito, iyon. Pero piliin natin yung Christian for this case, and then place of birth, kung saan pinanganak, Philippines, pwedeng i-drop down ito para piliin kung nasa ibang bansa ba pinanganak. And then, sa mga succeeding steps, piliin lang kung saang city and municipality na din. Depende sa country na pinili mo. Ito yung sa provincial nga pala. And then, click natin tong next. Nasa 60% na tayo. Natatandaan nyo, sabi ko kanina kapag single, grade out na to. So, kahit nakikita nyo yung spouse dito, pero kapag grade out, ibig sabihin, hindi nyo yan mapifill upan. Depende na rin kasi yan sa pinili nyo doon sa step 2. For this, beneficiaries naman, ang unang itatanong ay yung pangalan ng tatay. Kung sakaling hindi kilala yung tatay, i-check lang to. Pero kung meron naman naka-declare na father's name doon sa birth certificate niyo, especially kung yung sinabit niyo, ilagay nyo na lang din yung pangalan dito. Katulad niyan.
And then children, kung meron man, ilagay na rin dito. Isa lang yung nakikita natin for now, pero kung higit sa isa yung anak, mag-click lang ng add row para madagdagan itong nasa listahan. Beneficiaries other than parents, spouse, or children. Kung sakaling gusto mong i-declare as beneficiary yung pamangkin mo, yung tita mo, o iba pa like in-law, pwede naman, basta andito yung sa relations, bibiliin mo lang siya dito sa listahan at ilagay yung detalye, yung complete name at yung birthday niya. Click natin tong next. This time, magkakaroon na rin tayo ng user ID for SSS online account. At para saan ba tong SSS online account? Kung sakaling gusto mo mag-apply ng mga benepisyo, halimbawa gusto mo magbayad ng loans mo, o mag-claim ng maternity benefit, sickness benefit, o mag-apply na rin ng loan, ginagawa yan kapag meron kang online account sa SSS. Kahit yung pag-apply ng ID ngayon, itong My SSS Card, bank account ito na pwede na rin maging valid ID. Depende sa institution kung tatanggapin ba nila to kung primary or secondary pa. Online na rin ito i-apply. So maganda talaga na merong online account at buti na lang pinagsama na siya ng SSS habang kumukuha ka ng SSS number. Ilalagay mo rito yung preferred user ID. Ibig sabihin ito yung ipang-login mo kapag nag-login ka na dito sa SSS. Ito yung website ulit, sss.gov.ph. Matatandaan na nag-apply tayo ng number, pero kapag meron ka ng SSS number at meron ka na ring user ID, pwede ka nang mag-login. Pwede mo dong i-click itong My SSS account or login. And then click login. Mula dito, ilalagay yung user ID at yung password na gagawin natin. So itong user ID, saan yan manggagaling? Dito yan sa ginawa mismo natin. Ang user ID dapat 8 to 20 characters, hindi lalagpas sa 20 characters, hindi masiiksi sa 8 characters. And then, yung first character niya must be alphabet, katulad nito, and then walang special character maliban sa underscore. Sa akin, ito yung user ID. Sample lamang ito, combination ito ng letters and numbers na din. Personal record, ilagay dito yung height and weight. UMID pay card application, optional lang yung nakalagay dito, pero may error kasi na undergoing system maintenance. Sa ngayon, wala pa talagang UMID card kasi meron ng ini-issue na SSS pay card, which is hiwalay na pag-issue siya for now. Gagawin nyo yan kapag meron na kayong SSS online account, which is ginagawa nyo na nga ngayon, ito na yung user ID. Pero tatapusin muna natin yung proseso para ma-finalize yung SSS number at yung SSS online account na din. Click natin tong next. So, kailangan nang i-review. This time, nasa 90% completeness na tayo. Ibig sabihin, konting-konti na lang makakakuha na tayo ng SSS number. Pero i-double check muna lahat ng nilagay nating information dito. Kasi kapag kinlik natin tong generate number, hindi na natin ma-edit or ma-update information. So, mahirap naman na magkakamali pa tayo or magkakaroon pa tayo ng issue doon sa details natin, especially sa pangalan or birthday, kasi mahihirapan din tayo makakuha later on ng mga pensyon or iba pang benefits just in case na may maling information dito. So, sa pag-review, basahin lang lahat kung tama, especially yung cellphone number, yung home address, at iba pang details dito, yung preferred user ID, tandaan nyo to kasi ito na yung laging gagamitin ninyo pang login. Kapag i-edit ito, i-click lang yung previews. Kapag kinlik nyo yan, babalikan ninyo yung mga pages kanina at i-double check nyo kung tama ba. Or papalitan just in case na may maling spelling or maling info na na-provide. So, okay na tayo. Click na natin tong generate SSS number. And then, once submitted, you can no longer back, blah blah blah, and then click na natin tong yes. This time, magkasubmit na tayo ng requirements. Pero kanina, ang sabi ko is pwede tayo makakuha ng SSS number kahit wala mo na yung requirements. Especially kung nagmamadali tayo. Ang catch lang kapag ganyan ay matatag muna tayo na wala pang approved documents. So, temporary pa lang yung SSS number natin. Pwede natin tong hulugan, yun nga lang hindi pa tayo pwede makapag-avail ng benefits or ng loan. That's why, gagawin talaga natin to, pwedeng ngayon or eventually. Pero for now, kung sakaling wala mo na kayo ng requirements, i-click nyo lang tong submit at ito na agad yung makikita ninyo. Makukuha nyo na agad yung SSS number, ito yon, yung pangalan ninyo at yung birth date ninyo. Meron dito sa bandang gilid na about sa booster, voluntary pension booster. Pampalaki kasi ito ng pension natin o yung allowance natin pag tumanda na tayo at wala na tayong trabaho or income. Kapag kilik itong yes, ibig sabihin nag-agree kayo sa voluntary pension booster
Pero pwede namang i-skip nyo na lang muna ito or maybe later. Ang pinakamahalaga dito, especially kung nire-require na kayo, ay itong mga button sa bandang baba. Ito kasi, yung sa SSS number ninyo, transaction slip. Ito yung pinadala via email. And then sa bandang baba, may mga attachment. Kapag in-open nyo yan, ganito yung pinakamayiging itsura. May SSS number. Ito naman yung record ninyo sa SSS. And ito yung transaction slip. So, ito yung pwede nyo ipakita sa HR or sa boss ninyo para sa requirements ninyo for application. At bukod pa doon sa pinakita ko na email ng SSS, meron pang web registration. So, tandaan ninyo na kapag pinagdaanan nyo itong pag-fill out ng form, dapat i-check nyo rin yung email ninyo. 3 dapat yung makukuha ninyo. Una, yung link, which is natapos na natin ito. Pangalawa naman ay yung mga record natin, which is ito nga. I-download na lang natin. And then, yung web registration. Click natin yan. Dito nakalagay dapat yung user ID. Click natin tong clicking here. Pag chinek nyo yung bandang baba, legit siya kasi member.sss.gov.ph. Dito kayo mapupunta kapag kinlik nyo tong blue na link. Ang gagawin na lang dito ay ilalagay yung SSS number ninyo. Matatandaan na meron na tayong SSS number, which is ito yon. Yung last 6 numbers nito, ita-type lang natin dito. Ulitin ko lang, yung last 6 digits lang, hindi yung buong SSS number. Kapag nalagay na yung SSS number, yung last 6 numbers nun, click lang tong proceed at gagawa na ng password. Ito naman yung criteria, at least 8 characters, at least 1 big letter, at least 1 small letter, at least 1 dapat may number, and dapat din may isang special character katulad ng mga ito. Kung sa user ID, walang special character except underscore. Dito sa password, ina-allow itong mga special character katulad ng question mark, @sign, at marami pang iba dito. So, andito yung password. Dapat mag-match. Pwede nyo i-click itong I na icon, itong mata, para makita nyo kung tama ba yung spelling o tama ba yung password na tinatype niyo. Dapat mag-match ito, magpakita itong check na icon, and then click na tong set password. And ito na, meron na tayong SSS online account. So, dalawa yung nagawa natin this time. Meron na tayong SSS number at meron pa tayong SSS online account, which is na-confirm na natin at may gagawin pa tayong isa. Napaka-importante nito para nga naman halimbawa sobrang tagalan ng SSS account natin. Biglang nawala yung phone natin at hindi natin na-update yung SSS record natin. Maganda na makakapag-login pa rin tayo sa SSS online account kahit wala yung phone. Anong ibig kong sabihin? Kapag nag-login kayo dito gamit yung user ID at yung password na ginawa while applying for SSS number, hihingan kayo ng OTP. Hindi kayo makakapag-login hanggat hindi nyo nabibigay yung PIN na ipapadala via phone. Pero, paano kung nawala na pala itong number na to? Buti na lang merong option na mag-set up ng TOTP or time-based password. Pwede nyo hindi mo na to gawin, pwede kayong mag-login agad, click nyo lang tong get PIN at diretso na sa pag-sign in. Pero I suggest na gawin nyo na itong pag-set up kasi mabilis lang din naman siya. Itatype nyo lang ulit yung user ID ninyo and yung password sa SSS. And then click natin tong next. Andito yung QR code. So mag-scroll down lang dito. At itong QR code na to, itago nyo na din. Halimbawa, picturean. And dapat kayo lang nakakita. Kasi kung sakaling yung phone ninyo na may Google Authenticator na wala at gusto nyong ma-retrieve o makuha ulit yung mga codes sa time-based account ninyo dito sa SSS, na Google Authenticator, pwede by scanning this code. Bago makapag-proceed sa step na to, iwanan nyo lang muna itong nasa device na to gamit ang hiwalay na phone. Pumunta lang sa Play Store or App Store at i-search ang Google Authenticator. Katulad nito, Google Authenticator, at i-install nyo lang siya. Sa akin kasi naka-open kasi nga nakapag-install na ako before. Pero sa inyo, i-tap nyo lang yung install hanggang sa ma-download completely. Pag nakita nyo yung open na option, i-scan nyo na yung QR code dito sa SSS. So, ganito yung magiging itsura niya. Pwede nyo i-tap itong add a code or plus sign and then scan a QR code. Ito yung QR code sa SSS. Pwedeng hiwalay na phone yung gamit or PC kung meron man. Basta magkahiwalay kasi nga yung isang device or isang phone nyo, gagamitin nyo pang scan. So, ang gagawin nyo, itapat nyo lang yung camera dito sa QR code hanggang sa makita yung QR code dito sa box dito. And then, right away, may mag-appear dito. So, itong PIN, hindi na kailangan ng text. Instead, every time na makikita nyo itong code na to pag nag-login, yun yung itatype ninyo. Be mindful lang dito sa time kasi every 60 seconds nagpapalit ito.
So halimbawa, tapos na tayo, na-scan na natin sa Google Authenticator, click natin tong next, at i-enter dito yung one-time PIN na nakikita doon sa Google Authenticator. Which is, halimbawa, ito muna yung code, i-type natin siya dito, and then, successful na. Ganun lang kadali. So, ang kailangan lang talaga gawin dito ay mag-download ng Google Authenticator app, and then i-scan, i-enter yung code, at mag-setup na to. At ulitin ko lang din na hindi naman kailangan gawin agad to. Nag-heads up lang ako para may option kayo sa pang-login. Halimbawa, in-enter nyo yung user ID and password, may dalawang option kayo para makareceive ng OTP. Pwedeng via text or time-based password. Napakahalaga na meron kayong dalawang option, lalo kung yung phone niyo ay hindi na pala nakaka-receive ng text. Halimbawa, mahina yung signal or nasa abroad na kayo, hindi siya naka-roaming. Ito yung best option para sa'yo. So, halimbawa, kinlik natin to. I-enter lang natin yung code. This time, nagbago na yung code. Siyang itatype natin dito and then click yung login. Kung SMS naman yung pinili ninyo, hihintayin nyo lang yung text sa phone ninyo. Isa lang sa dalawang ito, pwede nang makalogin. Hindi naman kailangan pareho. At kapag nakapag-login na, ito na yung SSS online account. By the time na pinapanood mo to, possible magbago yung itsura. Pero basically, ganito yung mga features niya o yung laman. Merong member information, andito yung member details kung saan pwede mong i-update yung cellphone number or email address mo. Also, may contribution dito, lalo kung nagbabayad ka online, gusto mong ma-double check kung pumasok ba talaga sa SSS account mo, o halimbawa nagpabayad ka sa kamag-anak mo or sa remittance center, pwede mong ma-double check at makasiguro na nasa SSS account mo nga siya. O sa mga empleyado, kinakaltasan ba kayo buwan-buwan? At yung kinaltas na yon ay pumasok sa SSS online account mo, makikita mo yan dito sa My Contributions. Sa services naman, maraming options dito, lalo itong My SSS Card kung saan pwede tayong makakuha nga nung bank account na at valid ID. Pwede rin itong disbursement account kung saan kapag mag-apply ka na ng loans or benefits, itatransfer ng SSS yung perang kinlaim mo dito sa disbursement account, which is ginawa natin ng hiwalay na video. Ito naman yung sa salary loan, calamity loan, pension loan, penalty condonation. Itong calamity loan, meron na ring emergency loan. So, lahat ng loans dapat magpakita under this loans category or menu ng SSS. Meron ding benefits, maternity na pwedeng 80,000 pesos yung makuha, unemployment benefits, sickness, disability, retirement, funeral, at death claim. So, maraming pang pwedeng i-explore dito. Andito sa bandang baba, pwedeng magbayad ng contribution or ng loans. So, pwede nyo i-explore yung SSS online account ninyo kapag meron na rin kayong SSS number, basta na-setup nyo yung user ID at password. At makakapag-login kayo gamit yung OTP, pwedeng via phone or via time-based or Google Authenticator. At yun yung buong proseso sa pag-apply ng SSS number. Sana nakatulong tong video na to para sa iba't ibang mga tutorial videos, yung pag-avail ng benefits, pag-enroll ng bank account, at marami pang iba. Pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung mga link ay nasa bandang baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!